Ganon kaya usapan? Si Joseph, may tanong kanina si John Paul. Sabi niya, he's not sure whether he knew whether God was with him. Accidental ba yung suffering ni Joseph? Bakit ba siya unang kinainggitan? Sapagkat nung yung panaginip ng tatay niya, ininterpret niya. At dun sa interpretation, sinabi niya, naluluhod yung mga kapatid niya sa kanya. Sa tingin niyo, hindi niya alam yon. Ang ibig sabihin, alam niya. Sa tingin niya, hindi niya alam na maiinggit sa kanya yung kapatid niya. Alam niya, kasi hindi siya damdam. Otherwise, kung damdam siya, he would not have been governor of Egypt. Pero, interpretation of dreams at that time was preaching. So, he had to preach. Ano mas madali? Magpa-rape sa iyo yung asawa ng kapitan, o ikaw ang raping, bibigay ka na lang. But, kasi pag tinanggihan niya, he knew he would suffer. Pero tinanggihan niya because he knew what God wanted. All the time, all the way, every step of his way, God was with him. And he knew that. Otherwise, pinagbigyan na niya yung Potiphar's wife. He must, mga kapatid, so we do, we also must. Rejection, ang sakit ba? Yan ang mga suffering. Alisin na natin yung suffering natin sa ating pagkakamali. Marami yan, no? Pero yung sinabi kanina ni John Paul na walang no fault, nag-suffer ka. Alisin na rin natin yon. Alisin na rin natin yon. Sapagkat mas mahirap tanggapin yung you do good. When do we really suffer, mga kapatid? When do we really suffer? Pag nagkamali tayo at pinarusahan tayo, madali na lang, mas madali yun sabihin natin, I will accept, I am being punished. Okay, no fault. May confusion, yes. May confusion. Pero i-compare mo sa you do good and you suffer. Ano mas mahirap? Why did Jesus suffer? Because he did good. Why did the apostles suffer? Because they did good. They preached the gospel. Pag manindigan ka, you suffer. But we must. We must. O sasabihin natin, wag na lang. Let us keep the status quo. O yung sabi kanina ni Joven, pag mahirap, ay mahirap ang cycling, ayoko na. There is nothing good, nothing great that comes easy. Sa buhay pa lang ito, ha? Sa buhay pa lang to. A healthy body. A healthy body. Di ba you suffer? Why? You sacrifice, di ba? You suffer, di ba? You deprive yourself. Being wealthy. You suffer, di ba? Bakit? You save. Hindi ka gagastos, hindi ka magsha-shopping, di ba? Buhay pa lang yan. O, gusto mo maging professional athlete, suffer ka ng training. O, cycling is all about suffering. Pero yung top 10 biggest earners, from 2 million to 5 million euros ang tinatanggap. Ayaw mo nun? Ang gusto natin, walang suffering pero mabuting buhay. No such thing, mga kapatid. Nobody goes to heaven unscathed. Mark 10:38, Matthew 10:38, Mark 8:34, Luke 14:27. Sabi, take your cross. Take my cross. Deny yourself. He who saves his life will lose it. He who loses his life will gain it.
Meron tayo ditong pinaninindigan eh. Dito, meron tayong pinahahawakan dito. Yung walang suffering. Safe, safe, dito. There's no vaccine. Yun ang panghawakan mo and you will lose it. Kasi wala kang paninindigan. Ito, relax na tayo. Ito lang mismong pananambahan natin. Very, very relax. There is no suffering at all. Paano pa kaya yung ibang prinsipyo? The easiest test is pagsamba eh. The easiest test. If you want to correct somebody, you will suffer. Bakit? Magiging masama ka. Ikaw ang masama. You instruct, i-correct mo. Ikaw ang masama. You discipline, ikaw ang masama. Anong gagawin natin? Huwag na lang. Kaya lang sabi we must eh. Basahin niyo yung, puntahan niyo yung Hebrews 13 mga kapatid. Basahin niyo yung Hebrews 13. Ang pinaka nagsasuffer mga kapatid yung nagwawasto. 2 beses niyan. Sabi ni Pablo, kung si Pablo, kagaya ni Brother Mario, naniniwala na ako ngayon, si Pablo ang sumulat ng Hebreo. Kung hindi man, kung sino sumulat ng Hebreo, sa chapter 13, 2 beses niyang sinabi, magpasakop kayo doon sa nagtuturo sa inyo. Yun ang nagsasacrifice for others. Hanapin nyo, yung 2 verses doon, 2 beses inulit. Ang ibig sabihin dyan, yung elders, o yung nagtuturo, o yung manggagawa. Hindi yung kung sino-sino. So, the question really is, I don't know if you share the same sentiment, John Paul. The question now is, if we must suffer, and therefore we have to find enjoyment, joy in suffering, how do we find joy in suffering? I think that is the $64 question. How do we find joy in suffering? Sige. Ano siya eh, para siyang paradoxical. Paano ka makakahanap ng kaligayahan sa pagdurusa? Paano ka magiging masaya sa pagdurusa? Ben, paano ka magiging masaya sa pagdurusa? Rejection, i-reject ka. Pamilya mo, i-reject ka. Ikaw ang pasasamain. Nagturo ka ng tama, nagwasto ka, nanindigan ka, ikaw ang masama. Paano kang hahanap ng kasiyahan dyan? Kasi we must suffer. So wala tayong magagawa. We have no choice but to find joy in suffering. Bakit? In order for us to continue to want to suffer. Bakit sila Van Art? Bakit sila Vineyard? Why do they continue to cycle? Cycling is suffering. Why don't they just drop the sport? May reward eh. The reward, the outcome. Focus on the outcome. Focus on the outcome, mga kapatid. Mayroon pa bang bubuting outcome sa pangako ng buhay na walang hanggan? Mayroon pa bang tatamis doon, mga kapatid? Hindi natin makukuha yan sahod na yan, mga 5 million euros. Hindi natin makukuha yan, Abe. Hanggang ganito lang tayo, Abe, magsusumikap tayo, maging komportable tayo. Pero yung ganong klaseng sahod, hindi natin makukuha yon. It's too late. Pero ako, I don't know about you, pero ako, hinahabol ko yung buhay na walang hanggan. Walang katapat yun. Presyohan mo nga yun, wala. Walang katapat yun. Not even all the riches in the world can outweigh the value of a soul. Much more heaven.
Focus on the outcome, mga kapatid. How can you focus on the outcome? Paano ka makafocus ng outcome? Nagsasuffer ka, tsaka ang daming distraction, ang daming humihila sa'yo. O gusto mong maging fit ka, o magda-diet ka, o iimbitahin ka ng kaibigan mo, ang handa, lechon, distraction yun. Ipe-pressure ka. Ngayon lang naman. O how can you focus on the outcome? Ang daming distraction. Tandaan nyo, malakas ang kalaban, ang demonyo. Minu-minuto yan. He roars like a lion seeking thou that who he might devour. Devour, ha? Hindi yung kagat. Devour. Lalamunin tayo. O mga kapatid, sagot. Okay, sabi focus on the outcome. But how can we focus on the outcome kung minu-minuto, dinidistract tayo, hinihila tayo pabalik? Pamilya pa natin ang hihila sa atin. Basahin niyo yung Matthew 10. Matthew 10, ang sabi ni Jesus, paghihiwalayin ko ang pamilya, I did not come to bring peace. I came with a sword. I came with a sword. At paghihiwalayin ko ang pamilya. That is the kind of suffering na matatanggap natin. Basahin nyo Matthew 10, basahin nyo Mark 8, basahin nyo Luke 14, and then Hebrews 13. O mga kapatid, paano? Tama yun, focus on the outcome. But how can we do that constantly, consistently? Amen. Tayo. Kung alam mo yung salita ng Diyos, magpakatatag ka doon. Paano kayo magpapakatatag doon? Paano kayo magpapakatatag doon? Ayun lang. Papayaan na lang. You find kindred spirits. Sino ang barkada nila Binyigard? Yung mga siklistang bano? Ha, John Paul? Hindi po. Sino ang barkada nila LeBron James? Yung mga nasa Continental League? If you want to become a champion, go to school with champions. If you want to suffer as a Christian, you go to school with the strong Christians. Hindi kung sino-sino. Sinong best friend ni Pacquiao? Yung mga tinatalo niya. Yung mga tinatalo niya na sila Torre Campo, yung mga kapwa niya kampiyon, kahit tinalo niya, silang nagiging best friends. Sila Morales, sila Barrera. Bakit? Champions look for their fellow champions. Para hindi sila ma-distract. Para makafocus sila sa outcome. So that they can keep to their sport and continue to suffer. We must suffer. We must focus on the outcome. But we can only do that if we are in the presence of kindred souls. O sinong kakaibiganin mo, Hoben, para matuto kang maghanap ng kaligayahan sa pagdurusa? Yung mga mahihina? Yung mga isang trial, alis na sa iglesia? Yung ang hinahanap na kaligayahan kaligayahan sa kaligayahan, pero kaligayahan sa laman. Hindi tayo yun. Nung nabautismuhan tayo, we have been set aside. We have been sanctified for a different purpose, a holy one. Iba tayo. Iba tayo. Iba tayo, mga kapatid. Iba si Joseph.
Jesus was different. Hinihiwalay niya tayo. Yung krus niya ang dalahin natin, hindi yung krus-krusan ng mundo. Nakadikit pa dito na krus, wala namang suffering. What kind of suffering? Mga kapatid, are we talking about? The very rejection of non-members, even the members of our family. That was what Christ suffered for.